Chapter 5. Hindi malaman ni Cheska kung paano siya magre-react pagkatapos siyang buksan ang pinto at tumambad sa kanya si Eman. Hindi ito kundi si Monty ang inaasahan niya makikita na naghihintay sa kanya sa labas. Anong ginagawa mo rito? Nakakundot doon tanong niya rito. Sinusundo ka? Bali walang sagot nito. But why? Sasamahan kita sa Ilocos. Napuno ng mga tanong ang isip niya. Paano ito nalaman na may balak siyang pumunta sa Ilocos? At paano nito nalaman ang oras at araw ng pag-alis niya? Halika na. The earlier we leave, the earlier we'll get there. Kinuha nito ang overnight bag mula sa kamay niya at nagpatiuna na sa kotse nito. Nagtataka at naguguluhang sumunod siya rito. Teka sandali, si Monty ang kasama ko. Nagkasundo na kami. Don't worry, I took care of him already. Anong ibig mong sabihin? Kinausap ko na siya. Ang sabi ko ako nang sasama sa'yo. Pero may kasunduan kami. Naguguluhan pa ring wika niya. Ayaw mo nun? Makakatipid ka? Hindi mo na kailangang umarkila ng sasakyan at sasamahan kita free of charge. Pero, look, papunta rin naman ako sa Ilocos, so you might as well ride with me. Makakatipid ka na, makakatulong ka pa sa fuel shortage. Hindi siya tuminag sa kinatatayuan niya at mababasa sa mukha niya ang pag-atupili. Ano, sasakay ka ba o hindi? Ilang sandali siya na nag-isip. Alam niyang hindi dapat siya sumama rito pero sa huli ay nanaiig ang kagustuhan ng puso niya. Namiss niya to at gusto niya makasama to kahit sa biyaheng iyon lang. Okay, pero sa isang kondisyon. Ako ang magbabayad ng gas mo. Malino na pinarating ng kanyang sinabi na kaya lang siya pumayag na sumama rito dahil yun ang pinaka-practical na hakbang. Fine. Pagpayag nito na halatang hindi bukal sa loob. Mukhang hindi ito nagustuhan ang sinabi niya. Well, that could not be helped. Kailangan niyang sabihin yun. Kailangan niya magtalaga ng boundary sa pagitan nila. Kung sumama man ang loob nito ng dahil doon, pasensya na lang. Ang konsolasyon lang niya, alam niyang para din sa kabutihan nito ang ginagawa niya. Nakasimangot at kibo-dili siya nito na umpisa ng biyahe. Ngunit nang nasa Bulacan na sila ay nagsalita rin ito. Marahil hindi na ito matiis ang awkwardness sa pagitan nila. What's that? He asked. Ang tinutukoy nito ay ang binabasa niya. Journal ng mama ko. Tugon niya at naisip niya na basahin yun uli para may ibang mapagkaabalahan ng utak niya. Tumangutang-nguto at pagkatapos ay namayani uli ang katahimikan. Can I ask you something? Maya-maya ay tanong nito. Sure. Ano ba talagang gagawin mo sa Ilocos? It's personal. I figured as much. Hindi na siya nag-alinlangan na magkwento rito. Una, makakagaan ang damdamin niya ang pag-uusapan tungkol doon. Ikalawa, gusto rin niyang marinig ang opinion nito. So she began telling him about why she was going to Ilocos and who she was going to visit there. Pero bakit? I mean, bakit bigla-bigla ay naisipan niya na makipag-ugnayan sa ama niya? Tanong nito pagkatapos ang mahabang salaysay niya. Because I'm dying soon and I might not be able to do this if I continue to wait. Anong isip niya at gusto sana niyang sabihin. Pero syempre hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoo. Ayaw niyang magbago ang pagtingin nito sa kanya. Ayaw niya na mag-alala ito sa kanya at higit sa lahat, ayaw niyang kaawaan siya nito. Mahigit 2 dekada na lumipas mula na maging parte siya ng buhay namin ni Mama. Handa na ako makaharap ang ama ko dahil alam kong hindi na ako masasaktan. Wala na ang sugat. All that's left is a scar. She was not completely lying. Totoo ang sinabi niya niyon. She had so many questions in her mind and she was now ready to hear the answers. Sanay ka ba sa long hard drive? Pagbubukas ni Cheska ng usapan. Nasa Tarlac na sila at naisip niyang kausapin si Eman para huwag na itong antukin. Yes, madalas ako na mag-out of town. I sometimes get to places that are not even on the map. Bakit? Gusto kong tikman ng mga lutuin na endemic sa iba't ibang lugar dito sa atin. If it's any good, I try my hardest to bring it to Manila para naman matikman ng mas nakakakarami. You see, parang oral history ang mga lutuin. Para wag mawala, kailangan palaganapin. Now that you mention it, I see your point and you're right. He began telling her about his many travels. By the time they reached their destination, their old camaraderie had returned. Parang hindi nagdaan ang ilang linggong pang-deadman niya rito at nawala ng pader na tinayo niya sa kanilang pagitan.
Inabot ng humigit kumulang 7 oras ang biyahe nila kaya madilim na makarating sila sa Lawag. Sapat lang ang oras sila para maghanap ng matutulian at kumain ng hapunan. Nag-check-in sila sa Fort Ilocandia. Doon na rin sila nag-dinner. Kinaumagahan, maaga pa lang ay tubulak na sila paalis. Una sa itinerary niya ay ang Poway Church kaya doon sila nagtungo. Gusto niya makita ng sarili mga mata niya ang simbahan dahil may sentimental value yon sa ina niya. Years ago napadpad ang mama niya ron dahil may kaibigan tong kinasal doon. Ang naturang kasal ang naging daan para makilala nito ang ama niya. Sinuwid ng mga mata niya ang labas ng simbahan at namangha siya dahil hindi yun maiiba sa imahe ng simbahang tumapak sa isip niya batay sa description ng ina niya. Kasunod si Eman, naglakad-lakad siya sa palibot ng main structure bago pumasok sa loob. Naupo siya sa pinakahuling pew at umusal ng maiksing panalangin. Pagkatapos ay nagmasid-masid lang siya at sinikap na itatak sa memorya ang itsura ng lugar. Tell me what you're thinking. Maya-maya ay basag ni Eman sa katahimikan. Alam mo ba kung bakit ko naisipang pumunta rito? Umiling ito. Sa lugar na to unang nakakilala ang ama't ina ko. I see. Ikinuwento niya rito ang sirkumstansya ng pagtatagpo ng mga magulang niya. Pagkatapos ng kasal hindi kagad bumalik sa Maynila si Mama. Nagpresenta kasi si Papa na ilibot siya sa lalawigan. Walang araw na lumipas hindi sila magkasama kaya naman hindi na nakapagtataka na magkaroon ng pagtingin ng mama ko sa papa ko. Huli na nang malaman ni Mama na malapit na pala ikasal sa iba si Papa. By then, nahulog na ng tuluyan ang loob ni Mama kay Papa. You can guess what came next. Natuloy ang kasal. Pahayag niya. And then what happened? Pumayag si Mama na maging kirida ng ama ko. Up to now, I still don't understand why she allowed herself to be degraded that way. She was young and in love. That is not an excuse. Sana hindi na lang siya pumunta rito. Sana hindi na lang niya nakilala ang ama ko. Sana. Don't say that. Kung hindi nagtagpo ang landas sa mga magulang mo noon, wala ka rito ngayon. So what kung wala ako? I still wish things had been different for my mother. That way, naging maligaya siya nung nabubuhay siya. Stop. Nagulat siya na bigla itong magtaas ang boses. Ano ba? Sinabi na wag mo nang sabihin yan. Your mother's fate, it was meant to be. You were meant to be, okay? She wanted to argue some more but she could see he was really pissed off. Okay, tanging nasabi niya. Inihimpil ni Emma ng sasakyan nito sa tapat ng isang panaderia na matatagpuan sa loob ng isang residential area di kalayuan sa Poway Church. Ang sabi ng supplier ko, masarap daw ang biskotso dito. Sabi nito kay Cheska habang tumatawid sila ng kalsada patungo sa naturang bakery. Mukhang hindi nagsisinungaling ang supplier ni Eman. Dahil malayo pa sila ay kitang-kita na niyang maraming tao sa lugar. Pinagtiyagaan nila ang mahabang pila para lamang matikman ang pamuasang biskotso. Nang nasa kamay na nila ang biskwit at matikman niya iyon ay natanto niyang sulit ng pinaghintay nila. Do you like it? Tanong ni Eman sa kanya. Tumango siya. Yes, very. Para siyang pandesal with a twist. Anise? What? The taste, it's from the anise. It's kind of herb. I see. Kukunin mo ba silang supplier? Gusto ko sana kaya lang hindi praktikal. Maiksi lang ang preservability ng ganitong klase ng tinapay. Pero sa tingin ko naman kaya kong i-duplicate ang lasa nito. Ginugol nila ang mga sumunod na minuto sa pagkain. Do you still want to go through with it? Kapag kaway tanong nito. Hindi na nito kailangan magpaliwanag. Naunawaan na niya kung anong gustong ipahiwatig nito. He wanted to know if she still wanted to see her father that day. Yes, payak ngunit siguradong tugon niya. Gusto mo ipagpabukas na lang natin? Hindi, ngayon na. Kailangan ngayon na. Hindi niya naiwasang malangkapan ng urgency ang tono ng pananalita niya. He shrugged. Okay, if you say so. They got in his car. He drove while she navigated. Hindi nagtagal ay pinarada nito ang kotse sa tapat ng isang Hispanic style na bahay na nababakuran ng mataas na pader at gate na parehong puti ang kulay. Humugot siya ng malalim na hininga para payapain ang kaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, dumating din ang pagkakataong sabay na inaasam at kinatatakutan niya. She was finally meeting the man who sired her. Do you want me to come with you inside? Tanong ni Emma nang balingan siya nito. Thank you, but no. I need to do this by myself.
Iginalang naman nito ang kapasyahan niya. The whole time she was inside the house, he patiently waited for her outside. Matagal din siyang nanatili sa loob kausap ang ama niya nang lumabas siya ay walang kaimik-imik. Nalimula siya sa kotse ni Eman. Alam niya na gusto niyang malaman ang nangyari sa kanya sa loob ng bahay. Pero hindi pa niya kaya magkwento. Hindi pa niya natatapos si proseso sa utak ang mga bagong impormasyon na nalaman niya tungkol sa mga magulang niya. She had to give Eman credit though. Hindi ito nagtanong sa kanya. Like her, he was silent the whole time they were driving back to the hotel. Na-appreciate naman niya ng gusto ang pagbibigay nito ng kinakailangan niyang espasyo. Bago sila maghiwalay patungo sa kanya-kanyang hotel rooms ay saka lang ito nagsalita. My shoulder's free. Handa ako makinig kung kinakailangan mo na makakausap. Just tell me when. Ngumiti siya. Nakasaad sa mga mata niya ang pasasalamat. Her when came later that night. Kinatok niya ito sa kwarto nito at niyaya ito na mag-dinner. Pagkatapos silang kumain, naglakad-lakad sila sa palibot ng hotel. Merong fountain sa gitna ng courtyard. Naupo sila sa isang bench malapit doon. I was able to talk to him. Simula niya at saka sinalaysay rito ang napag-usapan nila mag-ama. Nalaman niyang totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ng mama niya, ngunit may ilang detalye na inilihim ito sa kanya. Totoo nagkarelasyon ang mga magulang niya. Totoong natuloy ang kasal ng papa niya sa ibang babae. Totoo ring pumayag na maging kirida ang mama niya. Pero hindi totoong basta na lang sila iniwan ng ama niya. Pinagtulakan ito palayo ng mama niya. Her father wanted to keep in touch with her mother. But her mother refused. May ideya ang ama niya kung bakit ganoon ang ginawa ng mama niya. Nalaman kasi ng asawa nito ang tungkol sa extramarital affair nito. Nagbanta ang babae na ilalayo ang mga anak o ipagpapatuloy ng papa niya ang pakikipagkita nito sa mama niya. Alam ng mama mo kung gaano ko kamahal ang mga anak ko. Alam niyang ikamamatay ko kung mawawala sila sa piling ko. Sabi pa ng kanyang papa. That was why her mother allowed herself to become the sacrificial victim. Nagpakamartir to ng dahil sa labis sa pagmamahal sa ama niya. Pero paano ka? Anak ka rin naman ng papa mo, diba? Paano niya nagawang iwan ka? Naguguluhang tanong ni Eman sa kanya. That's the thing. He had no idea my mother was pregnant with me at that time. And you believe him? Yes, siguradong tugon niya. Alam niya hindi gagawa-gawa lang ang ama niya ng tungkol sa bagay na yun. Hindi pwedeng pikein ang naging reaksyon nito pagkatapos siyang ipakilala rito ang sarili at sabihin kung ano ang ugnay nilang dalawa. Namutla ito at sa tingin niya ay muntik pang himatayin. Mabuti na lang at naagapan nito ang sarili. Sunod ay tumulo ang mga luha nito at niyakap siya ng buong higpit. It was a very touching moment and she knew in her heart that all of it were sincere and true. Ang sapantahan niya ay sinadya ng mama niya na huwag ipaalam dito ang tungkol sa kanya dahil ayaw nitong guluhin pa ang buhay ng ama niya. So where do you guys stand right now? He wants us to start building a relationship. Is that what you want to? Yes. The only problem now was her father's wife. Pero ang sabi naman ng papa niya, gagawin nito ang makakaya nito para maging maayos ang lahat sa kanila. I'm so glad everything turned out okay for you. Yeah, me too. She said. Alam niyang sincero si Eman sa sinabi nito. She could read it in his eyes. Meron pa sila ibang pinag-usapan ng mama niya, ngunit hindi nalaman niya sinabi yung kay Eman. She could not tell him about that. Now more than ever, because she realized she had fallen in love with him. Kasalukuyan naman na nagigisa ng corned beef si Cheska nang dumating si Chena. Nanggaling ito sa kanto at bumili ng pandesal para sa almusal nila. Maupo ka muna, malapit na itong maluto. Wika niya rito. Ganun nga ang ginawa nito. Ibinaba nito sa mesa ang bitbit na supot at saka ito umupo sa silya. Habang hinihintay na maluto ang pagkain ay binasa niya ang broadsheet na binili nito. Anong balita? Tanong niya. Katulad pa rin ng dati. Hindi magkasundo-sundo ang mga tao sa gobyerno. So what else is new? Hinangon niya mula sa kawali ang corned beef at saka nilapat sa plato. Dala iyon at isang plato ng pritong itlog. Lumapit siya sa mesa. Muntik na niyang mabitawan ang mga daladala nang bigla impit na tumili ito. Bakit? Tanong niya. Hindi siya nabahala dahil mukhang hindi naman masamang balita ang dahilan ng reaksyon nito. Look at this! Saad nito. Lumapit siya at tinuro nito ang tinutukoy sa dyaryo.
Napamulagat siya na makita niya ang sarili mukha sa litrato sa pahinang yun. Kuha yun ng grand opening ng Merrill's. Nasa tabi niya si Eman at nasa likuran nila ang buffet table. Binasa niya ang caption sa ilalim ng larawan. Owner Eman Lorenzo with his special friend Cheska Magno. Hindi na siya nagtaka na sa ganung paraan siya inilarawan ng columnist. Buong gabi daig pa nila ni Eman ang nakaglue sa isa't isa. Hindi siya nito iniwan at pirming nakaalala ito sa kanya. Asikasong-asikaso siya nito. Bukod doon, pinakilala pa siya nito sa mga bisita nito bilang nobya. Siya naman si Hibang, hindi man lang itinama ang introduction nito, bagkos inasiyahan pa siya. Nakakaaliw ang tadhana ko minsan. From zero, she now had 2 men in her life. Ito at ang papa niya. Speaking of whom, kasalukuyan ay nasa Maynila ang ama niya dahil may inaasikaso to para sa kanya. Napatunayan niyang totoo ang kasabihang, blood is thicker than water. Nasabi niya yun dahil parang kailan lang ay hindi sila magkakilala ng ama niya. Ngunit ngayon ay malapit na sila sa isa't isa. Alam niyang dulot na rin ang pagkahangad nila maghabol sa nawalang oras, kaya mabilisan na buo ang magandang samahan nila. Naipaalam na ng papa niya sa asawa nito ang tungkol sa kanya at gaya ng inaasahan nila, hindi naging maganda ang reaksyon ng babae. Pero ilang araw pagkatapos ng pagtatapat, kinausap nito ang papa niya. Ang sabi nito, masama pa rin ang loob nito pero bukas naman daw ang pag-iisip. Kahit pagbalik-balik na rin daw ang mundo, hindi na nito mabubura ang katotohanan ng kapatid siya ng mga anak nito. Alang-alang doon ay nakahanda raw itong tanggapin siya. She was happy with that. Ang totoo ay higit pa yun sa inaasahan niyang makukuha niya mula rito. Tungkol naman sa kanilang dalawa ni Eman, lalo pang lumalim ang pagtingin niya rito. As a matter of fact, she could not imagine herself not being with him. Halos araw-araw ay magkasama sila nito. Nakilala na rin niya ang dalawang ate nito. They were both nice to her. At nahalata agad niya kung gaano nagmamahalan ang mga ito.